tinanggap ng mga mambabatas kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ikinatuwa naman ng mga senador ang tulong at pangakong inilatag ng punong ministro para sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Malugod na tinanggap ng mga mambabatas si Japanese Prime Minister Kishida Fumio na nagsagawa ng talumpati sa harap ng mga mambabatas sa isang special joint session. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sa gitna yan ng magandang pagkakaibigan ng bansang Japan at Pilipinas. Japan is one of the closest friends of the Philippines to date. In terms of ODA, siya po ang pinakamataas na Overseas Development Assistance Fund na binibigay po sa atin dito sa Pilipinas at napakarami pong mga kumpanya na pagmamay-ari po ng Japan na nandito po sa ating bansa. In other words, they are one of the contributors to a high growth rate. Ikinatuwa rin ng mga mambabatas ang naging laman ng mensahe ni Prime Minister Kishida, katulad ng pangakong tulong sa Pilipinas. Biro mo, 600 billion yen ODA funds, Official Overseas Development Assistance Funds. May kasama pa sang 12 barko para sa ating Coast Guard. At yung kanyang commitment na itutuloy po yung napakagandang kooperasyon ng Japanese businessmen dito sa ating bansa. So talagang nakikita po natin that Japan is a best friend to the Philippines. Well, I told him after the speech at the legislative lounge that we always thought of him to be an upcoming great world leader and a statesman. Today, he affirmed that, no? He spoke of world peace and regional security, and yet he had the compassion to speak about projects being downloaded here in the Philippines. Ayon kay Zubiri, suportado rin nila ang Reciprocal Access Agreement o katumbas nito ang Visiting Forces Agreement. Anya, nakakuha na sila ng sapat na boto para maratipikahan ito. Nakikita naman po natin ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. Kami naman sa Senado, handa po kami na talakayin itong RAA kasi kami po ang mag-ratify niyan at nakakuha na po ako ng majority. We need more than 16 votes. I believe we have more than that to ratify the RAA in the Senate. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta sa hukbong sandatahan. Gagawin din natin yung dapat gawin din natin dito sa budget natin. Isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces at saka yung ibang mga departamento para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan dito sa ating pambansang Pilipinas. Tinabla rin ni Speaker ang mga alinlangan sa RAA. Nakikita po natin na now in this day and age of mass media, technology, social media, napaka-sensitive na tayo dito sa mga issues ng ganito. Yung mga karanasan ng nakaraan, siyempre natuto na rin tayo at dito naman talaga nakikita po natin yung respeto na binibigay natin hindi lang sa ating mga kababayan pero sa kapwa nating mga Pilipino lalo na sa mga relasyon natin sa mga dayuhan ng mga nagbibisita sa atin at tumutulong dito. Kaya very mataas yung kumpiyansa natin na magiging smooth ang itong relasyon natin dito sa RAA. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, ang RAA kasama ang Japan ay mahalaga at inaasahang mapapalakas nito ang kapasidad na pangdepensa ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pagiging handa ng Japan